Welcome po muli dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, gusto ko pong share sa inyo ang tungkol po sa bagong program or policy na papalit po sa training program sa ngayon. Kung followers namin kayo sa Malago Facebook page po namin, I think nakita nyo na po ang maraming news na naipost po namin tungkol po dito kung saan formally na pong naaprubahan ng mga mambabatas dito sa Japan ang pag-abolish po sa existing na trainee program at sa papalit nitong bago. So ano nga po ba itong bagong program na papalit sa trainee program? Tatalakayin ko po ang tungkol dito sa video nito kung ano ang nilalaman ng bagong policy. Kaya kung interested po kayo at gusto nyong malaman, gusto nyong maging aware tungkol po dito, then watch this video po until the end. First po, para po sa kaalaman ng lahat kung ano ang official name or kung ano yung tawag nila sa bagong program na ito po ay tinatawag nilang Ikosei Shoro Seido po in Japanese language. So ito po yung kanji characters niya at basa niya in Romaji. In English naman po, base na din po sa mga lumalabas na English news tungkol sa topic nito. They call it Worker Development Program. So, let's abbreviate it as WDP po sa video nito para po madali nyong matandaan. So, remember this name po para alam nyo kung ano yung sasabihin nyo in case na meron kayong mga inquiry tungkol po dito sa mga government office po dito sa Japan, sa City Hall man or Hello Work. So, tandaan nyo po itong word na to dahil very important ito. Okay? So, let's go naman po tungkol kung kailan po naaprubahan ang bagong program nito. Okay? So, ang bagong policy nito ay inaprubahan po ng mga mambabatas noong nagdaang June 14 lamang. Pinangunahan po ito ng mga mambabatas ng present administration political party yung pag-aproba nito, subalit hindi nila nakuha ang boto ng ilang mambabatas na nasa opposition party dahil po sa ilang kadahilanan. Dahil po sa pag-aproba ng majority, naging formal po itong batas dito sa Japan. Ang existing na trainee program naman ay almost 30 years na itong ginagawa nila, implemented for almost 30 years, and as of end of year 2023, meron daw pong 404,556 katao or foreigner po holding a trainee visa dito po sa Japan base po sa data ng Japan Immigration Office. Okay? Next naman po, let's go sa pinaka-purpose ng Worker Development Program po. So, para naman sa main purpose nito, kakaiba ito compare po sa trainee program na tinanggal nga po nila. So, ang main purpose ng trainee program before ay para po matutunan ang isang skills sa isang industry dito sa Japan ng isang trainee na papasok po. Then kapag natapos niya ang kanyang trainee program, kailangan niya pong umuwi sa kanilang bansa, bansang pinanggalingan or mother country upang ma-share niya or maibahagi ang bagong natutuniang skill or knowledge sa kanyang mga kababayan, yung bagong kaalaman. So ito po ay parang international promotion ng Japan to help other country, lalo na yung mga bansang nasa third world pa po na tinatawag. Subalit later on, ang trainee program ay inabuso po ng maraming employer at company dito sa Japan. Dahil po sa yung naging malaking problema ngayon ng Japan, yung kakulangan ng manpower, ito po ang naging source ng cheap labor at naging cause po na maraming problema sa mga trainee na pumapasok dito sa Japan. Dahil po dito, dahil sa hindi na po nagagawa ng trainee program ang pinaka-main purpose or objective niya, nag-decide po ang mga mambabatas na ito ay i-abolish na lamang at palitan po ng bago. So dito sa bagong worker developer program nito, ang pinaka-main purpose niya isang worker na papasok ay hindi na po iti-treat na isang trainee, kundi worker na po talaga siya, na kailangan pong i-develop ang kanyang skill upang maihanda sa pagiging specified skill worker. So parang pinaka-first stage po siya para maging skilled worker na magiging pinaka main source ng manpower dito po sa Japan na kailanganin nga po nila, lalo na sa ngayon and in the future po. So as you already know na yun nga, nagkukulang sa ngayon sa manpower ang Japan, ito magiging pinaka main source at naisipan nilang solusyon sa problema nilang ito. Okay?
Then let's go naman po para naman po sa start ng implementation nito. For the implementation of this program, ang mga lumalabas lamang po sa mga news ay by year 2027 pa daw po. Wala po silang inilabas na specific date kundi taon lamang. It may be January 1, 2027 or start ng bagong fiscal year ng taong 2027 which is April 1 pa po. So wala pa pong nakakaalam sa ngayon ng specific date talaga. Para naman po sa existing na trainee program sa ngayon, since abolish nito, malaki po ang possibility na hindi na po sila magbigay ng trainee visa sa mga bagong applicant nito starting this year, lalo na kung yung training program na sa ina-applyan nyo po or papasukan po ay aabot ng 3 years or more pa po. Okay? So yan po yung magiging pinaka SOP nila sa ngayon about trainee program. Next naman po is about the pinaka-contents or other policy ng worker development program nito. So, una, tulad po ng nasabi ko na po kanina, since hindi na ito trainee program, ang mga foreigner na papasok or sasali sa program nito will be treated as worker po at wala na din silang responsibility na mag-share ng kanilang knowledge kung ayaw nila pag uwi po nila sa kanilang bansa kung ayaw nila at wala po silang maging parang pinaka-binding contract. Sa period naman po ng visa na ibibigay, sinasabing 3 years daw po ang pinakamahabang period na ibibigay na sa mga applicant ito. Maaring wala na pong extension dahil pag natapos nyo po yung 3 years, yung isang worker po ay eligible na siyang makapag-apply ng specified skilled worker visa po na type 1. Kung nanaisin niya pong magpatuloy sa pagtrabaho dito sa Japan at meron siyang employer na willing pong ma-hire po siya. Then the third one po ay kailangan daw po ang basic Nihongo skill o Japanese language po. Basic lang po at maaring yung certificate lang daw ng umattend kayo ng isang lecture ay pwedeng maging proof na. Then next one po ay yung pinakamalaking issue sa bagong program nito ay yung capability ng worker na lumipat po ng employer kung gugustuhin niya po. So before sa trainee program, ito ay pinagbabawal po. Pero sa bagong program nito, sa worker development program, ina-allow po nila pero meron po ding mga kondisyon. At ang kondisyon nito ay dapat nalilipat ka lang sa company or employer of the same industry. Okay? So halimbawa, ang trabaho mo is nasa agriculture industry. Kung lilipat ka man, dapat yung employer or company nyo ay same pa din po nasa agriculture. Then the second condition is dapat nakapagtrabaho ka na ng 1 or 2 years dun sa previous employer mo para po i-allow ka nila makalipat dun sa bagong employer na nakita nyo po. Okay? So medyo delicate ang policy nito na i-allow po ang mga worker na lumipat ng employer dahil malaki daw ang possibility na yung mga worker sa probinsya na destino po ay pumunta ng mga syudad or city dahil mas malaki po ang sahod doon para doon mag-work kapag may nakita magandang opportunity. Kung mangyari ito, mauubos nga daw po ang mga workers sa probinsya at magiging malaking problema ito. Okay? Then the last one na nilalaman po ng program nito ay meron daw mga organization or agency na gagawin or itatayo ang Japan government upang mag-monitor at magsiyasat po sa status at condition ng mga foreign worker in this program para malaman ang kanilang status or condition nang sa ganon ay mabawasan mga problemang nangyari before sa trainee program. So yan po mostly ang nilalamang policy ng bagong program nito as of now. Okay? Then last one po, let's talk naman about sa magiging upgrade ng worker development program. So tulad po ng nasabi ko na po kanina, ang WDP na ito ay parang first stage na dadaanan ng isang worker upang matanggap siya bilang isang specified skilled worker po or SSW. So anyone can be an SSW visa holder po. Pwede po kahit na sino mag-apply nito, kahit na meron ka ng ibang type na visa na hawak or galing ka sa Pinas, sa ibang bansa po,
Ang need lamang po para makapag-apply ka ng SSW visa ay kailangan maipasa mo yung examination na binibigay nila, pati na din po yung basic Japanese language. So ngayon, kung kayo ay dadaan sa pagiging WDP worker at natapos nyo yung 3 years program, kayo ay magiging eligible na makapag-change ng visa to SSSW Type 1 at wala na pong need na daanan or ipasang examination. So pati na din po yung Japanese language test, yun ang magiging advantage po pag natapos nyo yung WDP or yung previous na training program at meron po kayong certificate. Then kapag naging SSW Type 1 visa holder na kayo, meron na po kayong chance na makapag-apply ng permanent visa kapag naipasa niyo po ang mga national examination. So after evaluation at screening, kung nararapat na kayo sa SSW Type 2 visa, then that will be the time na pwede na nyo na po matawag at makasamang mamuhay dito sa Japan ang inyong asawa at anak. Then later on ay makapag-apply po ng permanent visa. So from WDP, so kailangan nyo pong dumaan ng SSW Type 1 visa, then Type 2 visa, then later on permanent visa. So yan po yung parang magiging basic flow na dadaan nyo from being a WDP to SSW Type 2 visa, then probably permanent visa holder po in the future. Okay? So that's it po. Sa ngayon, yun lang po ang may bibigay kong information about Worker Development Program na papalit nga po sa trainee program. So since year 2027 pa po ang start nito, mayroong possibility na maaaring madagdagan pa yung ilang policy na nabanggit ko po kanina. So kung may bagong lumabas na important news about this program, share ko po sa inyo sa Facebook page po namin, or dito po gagawan ko na lang po ng panibagong video para po maging aware kayo. So share this video po sa mga kakilala nyo na gustong mag-work dito sa Japan if you want, at maraming pong salamat sa inyong pakikinig.